Hello mga kadapor, welcome back again for my another vlog. So this is my three vlogs already. For those who are not know, my two vlogs are already posted on my YouTube channel. So today we're gonna cook chicken tinola. So magluluto tayo ng chicken tinola ngayong araw na to. So ang mga ingredients na kailangan lang natin, syempre kailangan natin ng chicken. Any part of the chicken, kailangan din natin ng sayote, red onions, bawang, of course ginger, kailangan din natin ng lemongrass or tanlad, and kailangan din natin ng patis para mas gumanda pa yung lasa nun. So ano pang gagawin natin? So kailangan natin lang i-prepare yung mga ingredients na kailangan natin sa pagluluto ng chicken tinola. So ang kailangan lang natin, so na chop na natin yung chicken, pinachop na natin doon sa pinagpila natin. So hindi na siya kailangan i-chop. So alam naman nila na sabihin nyo na lang doon sa palengke, kuya, pa-chop na lang po for chicken tinola. So they already know about that. So, of course, kailangan natin i-slice yung ginger. So julienne style cut yung haba, syempre. Pero pwede rin naman kahit yung pukpok lang. Depende na lang sa preferences natin. So may mga kanya-kanya kasi tayong taste. So depende na lang kung ano yung mga gusto natin. Sabi na mas masarap din naman yung pukpok na ginger. Pero mas gusto ko na ganitong cut lang siya. Yan. So lalagay lang natin sa bowl, prepare lang natin siya. And of course, kailangan din natin ng red onions. So ang red onions, pwede rin naman natin siyang i-chop ng maliliit, pwede rin naman paba. Basta panggisa lang siya. So ganyan lang, paba lang yung slice ko para kasi gigisa ko lang naman siya. Panggisa ko lang siya sa tinola na yan. Yan. So paba lang siya, cut, yan. Yan. Pagkatapos niyan, yan. Ganyan lang siya. Okay. Tapos ilalagay natin siya. So next, kailangan din natin chop ng garlic. Yun nga lang, nakalimutan ko bumili yung yung walang balat na. Wala nahirapan tuloy ako. Binalatan ko isa-isa. So baka next time bibili na ako ng walang balat para hindi ako mahirapan. So ayan, nabalatan ko na. So chop ko lang siya ng pino. So pwede rin naman siya ng pukpuk lang na alam mo yung pukpukin mo lang siya, tapos okay na. Pwede na siya kasi may mga kasi iba nagluto na hindi na nila chop ng pino. Ako well, for me, I like this cut, this kind of cut, which is pino. Just like this. Yeah, this one. Okay, so ilalagay lang din natin siya para kumbaga i-prepare lang natin siya. So ang naman sa lemongrass, pwede lang siya pupukin lang para lang yung tangkay niya, lalabas lang yung aroma niya. Yeah, maganda din para pag natin mamaya luto, lumalabas din yung niya. Alam mo yung amoy masarap. I cannot pero yun yung nagpapabango sa luto natin. So yan lang, itatali lang natin siya. Tinanggal ko yung yung goma kasi baka mamaya maluto natin yan. Baka yung tinola natin maglalasa ng mga goma. Yan, diba? So ganun lang, tatali lang natin siya. Tatali lang natin siya na hindi siya maghihiwalay. Kasi diba, pag minimix natin yan mamaya, syempre may tendency na maghihiwalay yan pag hindi ganun ka lakas yung pagtatali natin. So kailangan natin yun. And of course, kailangan natin magbalat ng sayote. Guys, lang ito, pwede rin naman tayo maglagay ng papaya. Usually sa mga lugar na kung walang sayote, if they have papaya, they can use papaya instead of sayote. But for me, I'd like to use sayote kasi that's the only I have, and mas madali siyang hanapin compared dun sa papaya. And then parang mas mura lang din siya kaysa dun sa papaya. So yan. So balatan lang natin siya, tapos ikat lang natin siya. Pagka niya yan, tanggalan lang natin siya ng yan, tanggalan lang natin siya ng ganon. Ang tawag dyan, yung sa bandang buto niya. Hindi yan ako sure kung ano yan. Yan. Tatanggalin lang natin yan. Tapos yan, ikakata lang natin siya.
hatiin muna natin sa gitna, tapos i-slice lang natin siya ng 5 cut. Yan, 5. Okay na yon, 5 cut kasi pangat din siya pag masyadong manipis, madudurog naman siya. Ayan, ganyan, 5 lang. Yan. Yan. 5 lang din siya, ganun lang din yung ano niya. Same lang din. So kung magtataka kayo bakit isa't sangkalan yung gamit ko, wala, isa lang din yan kasi wala rin akong choice. So of course guys, kailangan din natin ng malunggay. So guys, pwede rin naman tayo maglagay ng sili. Usually naman may mga nagluluto naman, may nakikita naman ako nagluluto tinola na instead of malunggay they use chili leaves or dahon ng sili. Yes. Both are masarap naman. Depende na lang sa preferences ng tao or sa nagluluto. Yan. So yan, natapos na natin ang ating pagluluto and definitely we will be proceed to the next steps. Okay guys, so papakita lang natin. So nandyan yung na-slice na natin yung kalating kilo ng chicken thigh part. Okay. Tapos meron natin luya, na-slice na rin natin yung sayote, malunggay, sibuyas, bawang, and of course the tanglad. Okay, so syempre dito sa kawali magpapainit lang tayo. Pag mainit na siya, pwede na natin lagyan ng mantika, of course, kasi yun yung siyempre gigisa natin yung manok. Guys, meron kasi nagluluto ng tinulan, hindi nila ginigisa ang manok, which is ako na lang naman, ang pinapakita ko lang naman is ginigisa ko talaga yung manok ng wala yung lasa. So of course ginuuna ko yung luya, para ang purpose ko kasi dito na para lumabas yung aroma ng loya. Kaya inuuna ko siya. Pwede naman unahin yung bawang sibuyas. Of course, pwede yan. Kung kayo naman ang nagluluto, syempre kayo naman ang masusunod. Yan, syempre ilalagay na rin natin yung bawang. Yan. Tapos ilalagay na rin natin yung sibuyas later on. After yan, ilalagay na rin natin yung sibuyas. So, yan. So, yan, may mga tao kasi na, bakit naman nauuna yung bawang sa sibuyas? Of course, nasa sa inyo naman yun kung anong unahin. So, pag okay na yung guys, ang sibuyas bawang natin, pwede natin lagay yung manok. Okay, yung kalahating manok natin na thigh part, na slice lang natin siya na hindi naman ganun kalit. For tinola lang siya. Yan, so, mix lang natin siya, gigisahin lang natin yung manok hanggang mawala yung dugo ng manok. Yung kasi ang purpose ko dun, para pag nagluto kasi ko ng tinola guys, ginigisa ko siya ng ginigisa hanggang sa mawala yung dugo niya. So, sasabay na rin natin yung tanglad sa natin, haluin lang natin siya ng haluin hanggang sa makita natin yung ganyang consistency guys. Yan. Yan. Pag naganyan na siya, pwede na natin siya lagyan ng tubig. Yan. Lagyan natin na tubig, mga 2 cups of water lang. Or pwede rin naman 3, depende sa tao. Kasi usually, may mga mahilig talaga sa sabaw. Meron din namang hindi mahilig sa sabaw. Ako kasi guys, tama lang sa sabaw, tama lang. Para hindi naman mawawala din yung lasa ng manok. Kasi pag sumobra din sa siyempre mawawala naman yung lasa ng manok. So, takpan lang muna natin guys. So, wait tayo mga 5 minutes ganun. So, while naghihintay tayo ng 5 minutes, of course, siyempre may masarap kang ulam. Alam nga naman hindi ka magsasaing. So, kailangan natin ng kanin guys. Kailangan natin magsaing. So, since dalawa lang naman kami kumakain, so, saing lang tayo mga 1.5 cup. Pwede na yan. Kasi di rin naman ako, mukha lang ako malakas kumain. Charot lang. Malakas talaga ako kumain. Pero ngayon kasi hindi naman kasi ako kakain kasi papasok naman ako sa trabaho niyan eh. Kaya hindi naman ako kasi sa trabaho na ako kakain. Yan, so saing na tayo. So sasalang na natin yung natin, sinaing. Yan. Ang sinaing naman mabilis lang yan. So bakit? Yan. So as you can see guys, kumukulo na yung manok na iniwan natin after 5 to 6 minutes. Yan. Mabilis lang kasi uminit yung kalan ko, so kaya mapansin nyo mabilis lang din. So of course lalagyan natin ng patis. Pwede rin naman guys na while nyo ginigisa yung manok, pwede nyo na rin lagyan ng patis. Kung gusto nyo, pwede na rin doon. Ako dito ay tansyahan lang, mga 5 tablespoon lang yung nilalagay ko.
baka sobrang alat naman. Of course, di na ako maglalagay ng asin dito kasi nga ang patis is maalat na. So, dagdag ano lang siya. Bali yun na talaga yung pampaalat niya. Yan. Okay na yan. So, after noon, lalagay na tayo ng bitchen. So, yun. Ajinomoto. Lalagay lang ako ng sukal. Of course, optional lang yan. Para lang kung sakaling umalat man yung patis, sumobra yung lagay natin. Of course, may asukal para magbabalance dun sa alat na yan. So tinakman na natin. Yan. Okay, kumukulo na siya. Yan. And then, halo-halo lang siya. Then, ilalagay na natin yung sayote kasi okay na. Kumalambot na rin yung manok. And then, hintay lang natin siya mga 2 to 3 minutes yung sayote. Pag lumambot na siya is pwede na yan. Pwede na natin siya So, takpan muna natin. Wait tayo mga 2 to 3 minutes. So after kumulo, i-mix lang natin siya. So yan. Pagka alam nating okay na siya, mabango, tapos at the same time malambot na yung sayote, pwede na natin ilagay yung malunggay, of course, kasi hindi naman natin pwede ilagay lahat yun kung matigas pa yung sayote. Kasi alam mo naman, malunggay madali lang yan, lang yan, minuto lang yan. Yan. So, ay ulam na tayo sa araw na to. Sarap. So, wait lang natin ulit. Yan. So, after 1 minute, so, paglagay natin ng malunggay, of course, luto na ang ating chicken tinola. Yan. Tingnan nyo guys. Simple lang yan guys, pero masarap yan. Pang ulam lang natin yan. Alam mo naman, di naman lagi tayong ganito kasi minsan may pag nagkaroon ng pizza de peligro. So pag may ganito tayong ulam, sige sulitin na natin yan. Pag wala, edi doon tayo sa tipid ulam naman. Yes. Ayan. So ano pang hihintay natin? Maglagay na maglagay sa okay. Pang isang tao lang yan. Isa lang yan. Oo. Mamaya naman yung iba. Okay. Ang gagawin natin, check natin yung kanin kung luto na. Kasi luto na ang ulam natin, yan lang naman dito ay kakain. Sakto. Diba sabi ko napahintay natin guys. Baka na natin yan. Chicken tinola. At your kain tayo guys. Kain tayo sa inyo dyan. And guys, if you like my content, please like and share and subscribe. And thank you. Bye mga kadapor. Good luck.